Nagkagulo sa ulingang ito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mga sa bata mga guys May babae kasing napaanak nang wala sa oras. Karoon lang natin. Karoon lang natin. Ang kaluluwa lang niyang sanggol, nakahiga na sa kanyang paanan. May laging daw sa bata Pero hindi raw siya basta-basta nakunan. Ang babae kasi napaanak matapos di umanong bugil ng kanyang kinakasama. Gulata ka te. Ngayong Women's Month, pag-usapan natin ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kung paano tayo titindig para ipaglaban ang ating mga karapatan. Mga sa bata guys Kwento ng tinderang si Ederita na mataan pa raw niya sa labas ng kanyang tindahan ang babae na itago natin sa pangalang Marie na nakikipagtalo sa kinakasama nito na itago naman natin sa pangalang Greg. Sabi ng lalaki, uwi na tayo sa bahay. Sabi ng babae, di ako umuwi doon. Ang babae di umuwi, dyan siya nakatulog. Maya-maya si Greg sinundo ulit si Marie. Binuhat niya, nilagay niya sa bangko ng tricycle. Pero si Marie nagtangkang tumakas. Hanggang dito na sila nagpang-abot. Sinuntok niya sa tiyan, nakahiga na siya dito, tinadyakan siya. Sunod na lang niyang nabalitaan, si Marie nanganak na sa kalapit na ulingan. Karoon lang natin. Karoon lang natin. Si Marie tuliro habang nakasalampak sa lupa. Gulata ka te. May laging daw sa bata Habang ang sanggol na kanyang iniluwal, wala nang buhay. Patay na dahil ulang siya ng ulan. Hina yung katawan niya. Namutla siya. Premature labor, pag ang placenta nag-rupture yun, halimbawa nasipa, makukunan ng isang buntis. Kasi nawala yung kanyang source of oxygen. Natunto ng aming team si Marie sa Barangay Veterans Village. Inatsakan ako, sinipa-sipa ako. Sakit. Nangagisi, ako manangapla. Sakit kayo, Ang nag-aalaga sa kanya, ang kanyang nanay Alicia. Iba na ang iyang pangisip bitaw. Sagad pangsaba, anak na. Dili jud dati nga na akong magulang sa una ma'am kay kuan kay na siya ma'am butan. Butan man na. Plangga kay mihanan niya sa una. Nakilala raw ni Marie si Greg nung naging service volunteer siya sa isang ospital kung saan din ito nagjo-duty. Nagkamabutihan daw sila hanggang nagkasundong magsama sa iisang bubong. Pero kalaunan, lumabas daw ang tunay nitong kulay. Ano yung narinig ko dyan sa kanto na magkasama naman kayo ng lalaki mo, ha? Mainitin talaga, tapos madaling mapikon. Ano ka rito? Kwento lang nga gamay na ipalaki niya. Kahit wala siya, hindi siya nakainom. Nananakit talaga. Bigla lang siyang magapak. Nagbato daw ba ang gabi ito? Sira ka niyo. Aka ni katuning na bundak siya. Kasi Kay Bambo, hinampas. hindi siya dili, may mga pasa, anak. Maglain among dughan ma'am kay di naman mi kakaya maglantaw sa iya kay puro sa pasa ana. Hanggang sa nabalitaan na lang din ni Alicia na ang kanyang anak na paanak nang wala sa oras. We filed 2 cases against the suspect. RA 9262, the Anti-Violence Against Women and Children. Section 5, the psychological abuse. And the number 2, ma'am, is an intentional abortion. Ang nagkasala ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong ng 1 buwan hanggang 20 taon. Meron din itong multa na hindi bababa sa 300,000 pesos. Si Greg tumakas at nagtago. May warrant of arrest na na-issue sa ating suspect. Ongoing pa po ang paghahanap sa kanya. Para matulungan naman si Marie na maproseso ang mapait niyang karanasan, inilapit siya ng aming team sa isang psychologist. She is presenting symptoms with depression, anxiety, emotional distress due to the impact niya ng violence ng partner niya. She has still to undergo proper assessment. She can go counseling or psychotherapy. If she needs medication, we can refer to the psychiatrist. The handling social worker will monitor her
situation in coordination with the handling medical doctor po. It's a series of intervention na kailangan po namin ibigay hanggang sa ma-okay na po siya. Sana makulong. Gusto kong lumaban para makuha ang hustisya para sa anak ko. Ang kaso ng pang-aabuso kay Marie, isa lang sa libo-libong mga kaso ng violence against women and children na inire-report sa mga otoridad kada buwan. Ito lang nakaraang taon, nakapagtala ang PNP ng 11,636 na violence against women and children cases. Ayon naman sa datos ng PSA, isa sa kada 5 Pilipina nakakaranas ng emosyonal, pisikal at sexual na pang-aabuso sa kamay ng kanilang karelasyon. Maraming pinipiling hindi mag-report. Iniisip nila na away mag-asawa lang siya. Pangalawa, may victim blaming or sinisisi ng mga tao kung bakit nangyari sa kanya yung karahasan. Dahil doon, di-discourage din yung victim na lumapit at mag-report. Magkakaroon ng stigma sa community, hindi buo yung pamilya nila. Factor, yung pagkakaroon ng economic dependence sa partner nila. Ang katahimikan naman ng gabi sa barangay na ito sa Hirona, Tarlac, nabulabog kamakailan nung umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Hiyaw ng isang babae na sinilaban ng buhay habang siya'y natutulog. Nakita ko yung anak ko, nasusunog na. Ang biktima, si Rose, at ang may gawa nito, walang iba. Ang kinakasama niyang si Jose, hindi niya tunay na pangalan. May sumisilip-silip na tao dyan. Talaga pong siya ang pinuntirya. At ang nagtulak di mano kay Jose para sunugin si Rose, selos? Maayos naman daw dati ang pagsasama ng dalawa. Nabiyayaan pa nga sila ng 2 anak. Pero gaya ng ibang magkarelasyon, meron daw silang mga hindi pagkakaunawaan. Anong ginagawa mo dito? At ang madalas daw nilang pagtalunan, ang pag-inom ni Jose. Naintindihan mo ako? Wala siyang trabaho. Ginugutom yung anak ko. Si Rose pangaraw ang kumakayod para sa kanilang pamilya. Madadat na niya asawa niya nasa inuman, sa sugalan. Hindi po talaga siya kumikibo. Kinikimpin po talaga nila. Kaya naggulat na lang daw sila nung nabalita ang gusto na ni Rose na makipaghiwalay. Mayaw na nga yung anak ko eh. Hindi na sila okay. Kasi nananakit nga siya. Mag-boyfriend pa lang sila. Sinasaktan na yung anak ko. Ginawa daw. Kinuwelyuhan tapos sinakay ng gano'n. Nitong nakaraang buwan, bumalik na si Rose sa poder ni Erlinda. Pero nitong February 4, Nasaan ang mga bata? nung kukunin daw sana ni Rose ang mga anak niya kay Jose, Bakit ka ba hanap ng mga bata? Kanina ka ba nakahiga dito? nagulat na lang daw siya nung di umano. Muli siya nitong pinagbuhatan ng kamay. Sinara yung pinto, tapos sinaktan na si Rose. Pinagsusumpok ng gano'n, tapos dito nga. Tapos sinakay niyang ganyan. Ang pagawin niya dito, meron siyang pasa. Sabi ko sa anak ko, bakit mo naman nagawa yun? Pinayuhan ko, huwag kang mananakit. Ang insidenteng yon, ipinablatter ni Rose sa barangay. Kinabukasan po, is pupunta po sa lugar po ng lalaki para makapag-file po ng formal complaint po. Hindi po sila dumating. Pero ang alitan mas lalong naglagablab nung abutan ni Jose si Rose sa bahay ng kanyang biyanan na may katabing ibang lalaki. Katrabaho niya po yun. Ang alam ko lang, sinasamahan lang siyang pauwi dito. Dito na raw sinilaban ni Jose si Rose ng buhay. Pati ang katabi nitong lalaki. Kita ko yung anak ko, nasusunog na. Yung katawan ko, talaga pong siya ang pinintirya. Si Rose nagtamo ng 3rd-degree burns sa halos buo niyang katawan. May mga iba na abot hanggang buto ang sunog sa kanya. Matindi at malubang pagkasunog. Ay, tubig ko. Makasaksakin mo. Ha? Tubig mo. Gatas. Sabi na rin sa akin ang doktor, yung ganyan na uri sunog talaga walang ligtas. Pero yung nangyaring ito, hindi ko na matanggap. Masakit ang nangyari sa'yo, anak. Hindi ka man pinagluluto dito dahil natatakot kang mapatalsi ka ng mantika. Ngayon, apoy naman pala yung aabno sa'yo. Kinaumagahan, si Jose sumuko sa mga otoridad. Selos daw ang nagtulak sa kanya para silaban ang dati niyang kinakasama.
Kahit po nagkamali yung anak ko, hindi dapat ganyan ang ginawa niya. Hindi makatao. Umiyak na lang po ako. Mali talaga yung ginawa niya. Ang lalaking katabi ni Rose na sinilaban, nakaligtas. Habang si Rose makalipas ang 2 linggong pakikipaglaban sa ospital, tuluyan ng binawian ng buhay. Sa multi-organ failure, 90% halos buong katawan niya nasunog. Lahat ng mga organs natin sa katawan, magsha-shutdown. Malakas ang loob ng anak ko lumalaban, pero yung katawan hindi na kaya. Sabi niya sa akin, Ma, wag mo na akong iuwi sa bahay. Bakit? Papatayin tayo. Namatay nga yung isang biktima natin, yung from frustrated murder. Tataas na siya ng murder, kaso nga ang problema, nakapag-file na siya ng bail bago na-amend yung kaso. Pwede pa siya labasan uli ng warrant dahil nga no bail yung murder. Hindi po namin inaasahan makakalaya kasi murder na yung kanya. Nabigyan ng hustisya yung anak ko at habang buhay siyang makukulong. Sinubukan din naming hingi ng panig ni Jose, pero tumanggi siyang magpa-interview. Humingi kami ng tawad sa nangyari. Sisisi naman. Hindi nga daw siya nakakatulong. Kaso sabi ko sa kanya, ginawa mo, wala tayong magagawa. Mas masakit pa po yung mawalan ng anak kaysa mawalan ng asawa. Wala pong kapatawaran yung pong ginawa niya. Kahit masisimasan 10 beses. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakuha yung hustisya. Continuous yung abuse, nagdi-diminish yung self-worth ng babae. Bumababa yung self-esteem niya. Kung feeling natin na natutrauma na tayo sa relationship, or kung nawawalan na yung self-identity, yung self-esteem, or kung masyado nang kontrolado yung decisions, behaviors, it's really time to leave the relationship behind and move on. Dapat alam niya din na meron siyang mga matatakbuhan. So kailangan ready din tayo na saluhin yung mga biktima. Kailangan nating basagin yung kultura ng pananahimik. Ang isang babaeng biktimang kumakawala sa isang relasyon ay nakakadagdag sa maraming bilang ng mga babaeng lumalaya para ipaglaban yung kanyang karapatan. Inihingi pa rin natin palagi yung cooperation ng ating mga kababayan, whether biktima ka man or ikaw man ay naka-witness nang sa ganun ay hindi dumami pa yung mga ganitong mga incidents. Lagi nating tandaan na ang pagmamahal, mapagpalaya, hindi mapanakit. I-report sa mga otoridad ang anumang uri ng pang-aabuso. Naluya sa bata, oh, mga guys, oh.